Hello, nakita niyo ba ako? Dito na lang, hindi niyo ako nakita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, handog namin lahat sa inyo ang mga talents and treasure that we witness sa umagang ito. At tulungan niyo po kami sa umagang ito na patuloy na makita ang meaning ng motherhood at kahit kaming mga lalaki ay makakuha din ng mga inspirasyon sa mga salitang ito ng Diyos at sa ilustrasyon na ipinakita, Panginoon, sa buhay ni Jochebed dito sa lumang tipan. Patabayan niyo kami, ano man ang espiritu ng pag-intindi o ano man yung nagaganap sa bahay, nagaganap ng problema sa labas, which is the work of our enemy to distract us. At alam namin yan, at in the very time of worship, madalas ay he is very active to distract us. In this very moment, we rest upon you. We settled all of our anxieties to you. At nakita namin the greatest event of Christianity ay ang pagsamba at pakikinig sa inyong mga salita. Kaya tulungan niyo po ang lahat ng inyong mga anak to really concentrate, to give all of our acts at pagdalo sa umagang ito, alang-alang sa inyong pangalan. Patubayan po kami lahat ng inyong Santong Espiritu at ang intindihin lang namin ay ang inyong mga mensahe. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Sige lang. Mga minamahal, ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay patungkol kay Jochebed. Si Jochebed po ay anak mula sa clan ni Levi. Pastor, pag sinabing Levi, ano po? Pinagmumulan to ng priest. Ang sa genealogy, ang Levites po, pag sinabing genealogy, linya, ay hindi pinutol ang pagre-record nito from Old Testament to the New Testament. Kasi kailangan makita nila yung mag-prepare ng daanan ni Kristo na from the line of Judah. Yung Judah at Levites, talagang pinipreserve yan. Kaya kung titingnan nyo yung lineage, hindi na naisulat yung mga Benjamites, yung iba-ibang mga kapatid. Marami, 12 kapatid. Dan, ano po ba yung mga kapatid? 12? Marami yun. Pero yung talagang preserve dito, line of Judah and line of Levites. Importante yun sapagkat, for example, John the Baptist is from the line of Levites to prepare the way of our Lord Jesus Christ. At napakahalaga ng isang nasyon ay nabuo dahil sa isang nanay. Not only from Sarah na pinangakuan ng Diyos, but by preserving the nation, ginamit niya yung nanay ni Moses. Sa 17 na nag-travel, nakasama si Jacob, kung kaapu-apuhan na pinaka bunsong-bunsong kaapu-apuhan, sabi sa history ay si Jochebed. Pero tinatala ko yung mga panahon, siguro nasabi yun dahil dito na sila lumago sa Goshen. Pastor, what is Goshen? Dito po dinala yung mga Israelita, yung lahi ni Jacob sa Egypt. Ito po yung si Joseph ay nagpunta na sa Egypt dahil nagkaroon ng tagutom, hinanap ni tatay niya si Jacob, at dito na sila dumami sa Goshen. To make the story short, naging bansa sila rito, naging 2 milyon sa Egypt. So ang first country ng mga Hudyo na talagang kung titingnan natin, tapos na yung mga ganap dito sa Egypt na ito, kung babalikan natin, ginamit talaga ang Egypt para dumami sila. Kaya ngayon parang wala akong nakikita mga tension sa Egypt at sa Israel kapag meron silang pinagmulan. Pero siyempre bansa silang Israel at dinala nga sila ng Diyos sa talagang sarili nilang bayan. With Moses. Nakukuha niyo po yung kasaysayan, mga minamahal. Kaya sila naging 2 milyon from the promise of God kay Sarah, Abraham, Genesis chapter 15, chapter 22, at naging dito kay Jochebed, tinuloy na.
Jochebed means the name, glory sa Panginoon. Yahweh is glory. Kaya yung pangalan ni Jochebed ay ibig sabihin sola gratia. Sa New Testament formulation of statement of faith. Ibig sabihin, we do all for the glory of God. Yun yung pangalan ni Jochebed. Kaya kung kayo magkakaapo na babae, kakaanak na babae, maganda pong pangalan yan. Sana, magkaanak pa kami ni Candice. Jochebed ay magandang pangalan. As I said, he is a mother of 3 great persons. Sino ba yung tatlong anak niya? Sige nga po. Si Miriam, si Aaron, at si Moses. Si Aaron ay priest. Priest na babae o prophet si Miriam. At si Moses yung sabi sa Deuteronomy chapter 34, there will no greater prophets na dumating. Pinaka-great talaga para tinitingnan ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Talagang ang laki ng respect nila kay Moses. Sa Deuteronomy 34, no prophet like him in Israel. Sabi ng Biblia. He brought a great glory to God. Si Moses yan. At si Moses, sabi nga, the secret of a great man is always a mother. Laging ginagamit ng Diyos ang mga nanay. Kaya kayo mga nanay, palakpakan nyo nga yung mga sarili. Malay nyo, sa inyo palang lahi, magmula ang mayor ng Laguna, hindi natin alam. Si Lucas Silong pala, magiging governor ng Laguna, hindi natin alam. Governor Adaw. Why not? Hindi ba kayo naniniwala doon? Kahit na spokesperson ng Pilipinas, si Nishing Maingay. Hindi natin alam eh, hindi natin makikita ang future. Kaya kayo mga nanay, gusto kong sabihan sa inyo kayo na ang laki ng inyong role. Actually, yung nangyari dito sa mga taga-Israel, makinig kayong mabuti, nasa Genesis 15 verses 13 to 14, ang Diyos nag-prophesy niyan. Sabi niya, you will become a sojourner and for 400 years, sabi ng Diyos mismo, ay may mag-aalipin sa inyo. At sa pag-aalipin sa inyo, may magpapalaya sa inyo. Alam nyo, ang pagbabasa ng Biblia, Old Testament at New Testament, foreshadowing niya ni Jesus Christ. Inilalarawan na sa lumang tipan ang magaganap sa ginagawa ni Jesus Christ. Ano yung similarity ni Jesus Christ at ni Moses? For 400 years, parang Pilipinas at Spanish. Magaling sa history, siguro yun. Tama ba? 400 years pa tayo sinakop? 300. Tingin mo, hindi ko pa nga alam. Sa ano ba sakto? 300? 33. Kita ninyo. Almost. Hindi namin ito. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, sinakop ng Egypt itong sila Moses panahon, ano? Tapos si Jesus Christ ay ng darkness. Similarity. Tapos pareho silang nasa sabsaban. Pagkakaiba, nasa basket naman si Moses. Larawan nyo ng Panginoon. Inihahanda ang mga Israelita para sa Mesayang darating, Genesis 3. Alam ng mga Israelitang may seed. At alam nila sa mga lahi-lahi nila maggagaling ang deliverer. Kaya kahit 400 years na nasa Egypt, sila ay hindi nawala ang tinatawag na discipleship making for the family. Hindi sila naapektuhan si Jochebed ng Egyptian culture. Talagang makikita nyo sa ugali ni Moses nung patayin niya ang isang Egyptio. Sapagkat yung Hebrew culture ay itinuro ni Jochebed sa kanya habang lumalaki. Hindi kinalimutan ng mga Hudyo, lalo na si Jochebed, ang Yahwism o Israel mentality. Nakikinig po ba kayo? Kahit sila nagtatrabaho sa Egypt, hindi apektado sila Jochebed ng kanilang tinatawag na spiritual journey ng Egypt. Mahigpit na mahigpit silang nagdi-disciple sa anak nila.
At naghihintay sila ng deliverer, at ito na nga ang deliverer na dumating sa panahon ni Jochebed. Klaro po ba mga minamahal? Kung si Moses ay may 10 commandments, Jesus Christ ay the new covenant of God. Kung may transfiguration, baka di namin maintindihan. Yung burning of bush, nakita nila yung glory ni God, nagsasalita sa puno, ay may transfiguration din sa New Testament kay Jesus Christ. Kausap ni Jesus yung si Elijah ba yun? Saka si Moses. It's the same. Gusto ko lang sabihin sa inyo, yun ay laro. Hinihintay ko, inahanap ko electric pan. Medyo napansin ko marami kasi tayo. Thank you. Salamat sa tech team. Palakpan po natin tech team. Nakinihirap nila, tech team sila says. Bago ako mag-start ng todo-todo, gusto kong i-acknowledge kayo. Yung mga wiring, pagkabit-kabit ng ganito, mahirap yan. Kahapon pa sila, mahirap yan. Pero salamat sa Diyos at may tech team ang ating church. High-tech team. Amen po, mga minamahal? Tuloy-tuloy tayo. Ngayon, basket. Bubuhin ko yung salitang basket para sa umagang ito. Medyo mainit baka tumas bibig ko. Takot ako. Yan. Mawala ng asawa si Candice. Basket. Bubuhin natin salitang ito. Letter B, si Jochebed ay merong bold execution. Sabihin niyo nga, bold execution. Isinabuhay niya ang kanyang pangalan. Pag sinabing bold execution, meron siyang courageous plan. Salamat yan, nalabigan ako. Meron siyang matapang na mga plano sa basket na ito. Di ba sa maalaala mo kaya, may mga title minsan, sapatos, kwintas. Sabi ko, maalala ko si Moses, nadala nga sa church yung lagayan ko ng basket. Para hindi niyo makalimutan. Maalala niyo si Christ through Moses. Basket. Courageous plan si Jochebed. Hindi na maitago itong magandang batang ito. Siguro umiingay na si Moses sa loob ng 90 days. Pag 3 months na ang bata, medyo hindi makukuha yung pagbugat ng malakas. Saka yung mga sundalo ng mga ni Paraon, na katulad na sundalo ni Kristo, pinapatay din ng mga bata. It's the same, similar na panahon ni Herod, dito naman si Paraon. Talagang ang Biblia ay grandiose prophecy, talagang totoo. Talagang nasa atin ang katotohanan, maliwanag na kay Kristo talaga lahat. Talagang amazing yun. For almost 7,000 years, 4,000 sa old, saka 2,000 sa new, ay talagang very nakaka-goosebump na eksaktong mga nakatala ang mga nagaganap. Ayoko na magpahaba doon. In top situation, ibig sabihin ng bold ay audacious. Pastor, what is audacious? A showing of willingness to take surprisingly bold risk. Matapang na gumawa ng devising, resourceful, ingenuity ang nanay nagawa sa tambo. Ibig sabihin ng tambo, yung pangwalis natin, gumawa siya ng gano'n at nilagyan ng alkitran at hindi pinapasok ng tubig para ilagay yung bacon. Diba? Napakagaling magplano ng Panginoon. Naibigay niya sa utak ni Jochebed ang bold execution. Pagbukas pa lang ng mata ni Moses, sigurado ko, ay may cruel world. Ang tawag dito ay dark ages. Sa panahon nila. Death sentence for babies, dark ages. Wala tayo sa ganitong panahon. Na ang bata ay nagutos ang gobyerno na patayin. Kakaiba sila. Dark ages yan. But, si Jochebed ay may bold execution not to follow yung gobyerno. Hindi ko lahat na sinasabi ng gobyerno, gusto kong sabihin sa inyo, ay dapat sundin pag ganito na. O, ito ang tawag dito, talagang may civil right ka para tanggihan pa. Papatay mo ba naman ang
mga sanggol. Sapagkat 70 lang silang nagpunta, tapos bigla silang naging 2 million. Kaya sabi ng paraon sa mga, ano tawag dito, kamadrona, patayin ng mga bata. Pero sabi ng mga kamadrona, hindi pa ho kami dumadating sa bahay, nanganganak na po. Ang bilis pong manganak ng mga Hebreyong babae. Isang iri po, may anak na. Ang bilis nilang iiri. Pero katuwiran lang nila yun. Kasi may takot sa Diyos itong mga kamadrona. Minsan talakayin yung kamadrona, maganda po yun. Pero ang gusto ko nung bigyan nyo ng pansin, yung bold execution dito, na in this dark age, ay gumawa ng paraan si Jochebed. Kayo mga nanay, may mga dark ages din tayo, di ba? Economy, kailangan kumain ng pamilya natin, kailangan mayroong problema sa tahanan. Hindi ba napansin, galing gumawa ng paraan ng mga nanay? Ang mga lalaki, pag depression, hihiga na lang yan. Sa pag-aaral ko, maraming lalaki pag depress, hindi gigibo, doon na lang yan sa bahay. Totoo yan. Pero babae, gagawa yan ng diskarte. Nakita ko yan sa nanay ko na nagluluto lamang nung high school kami. Private school kaming 6. Nag-bankrupt ang aking ama dahil sa kanyang pagsusugal sa sabong. Naubos ang aming ari-arian sa Bulacan. Taniman ng mangga at saka yung bahay, nawala lahat yan dahil sa manok. Nangyari sa amin yan. Pero nung kami napunta sa Iloilo, 6 kami, dumiskarte ang nanay ko. Sabi nga ng kapatid ko babae, ang galing ng nanay namin. Private school kami, 6 kami, pero nagluluto lang siya. Ang galing niyang makipag-usap dun sa mga madre. Kahit baon sa utang, nabayaran lahat. Kaya namatay na maaga nanay ko. Dakila siya sapagkat pinag-aaral niya kaming 6. Amen ba doon? Galing ang dumiskarte ng mga nanay. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Sabihin mo nga sa katabi mo, naniniwala ako sa iyo. Totoo yan. Lalo na sa panahon ngayon. Tuloy natin, letter A, nasa basket na ako. Adored by history. Sabihin nyo, adored by history. Is highly admired by the Jewish community even right now. Pag pinag-aralan nyo ang Jewish community, ang naalala nila si Abraham, si Moses, si Jochebed. Pag babae, Jochebed. Fan na fan ang mga Hudyo kay Jochebed. They cherish until now si Jochebed. Respected. Hanggang ngayon, sa totoo lang ang mga Hudyo, Lord Jesus Christ, kaya hindi ang salvation kailangan talaga i-preach din sa kanila. Itong mga Judaism in Judeo, talagang popular sa kanila si Moses. Hindi mawala sa kanila yan. Though siya ay nagsashadow lang sa the greatest of all, Jesus Christ. Kaya pag-pray natin ang sandaigdigan. She was adored by the history. Di ba? Love throughout the times hanggang sa ngayon. Meron siyang lasting legacy. Mga nanay, mag-iwan tayong legacy sa ating mga anak. Ang legacy ng lola namin, which is a cook also. Cook. Alam mo sa Bisaya, sa Iloilo, pag ikaw cook, may ubra yan, may bayad yan. Nag-ubra ka, sabi sa kasal, babayaran yung nanay mo nagluluto. Kaya nanay namin nun, talagang masarap magluto ang nanay namin, lagi siyang kinukuha kung saan-saan. Kaya pagod ang nanay namin. Nagkakatay yung ang mga pinsang buo ko ng baboy, ng baka, para nalutuin sa mga handa-handaan. Babayaran ng nanay ko ito. Siya naglilista ko anong mga luto yun. Pero nakuha nila yun sa great grandparents niya. Yun po. Kaya mahalaga sa akin yung gawing Bisaya, yung gawing Iloilo, kasi yun ang memories niya. Mga minamahal. Legacy. Sabi nga ng Proverbs 31:31, praise for a virtuous mother. Honor her for all that her hands have done. Diba? And let her works praise her at the city of faith.
Walang tigil sa pagtatrabaho, paghahanap ng pera para sa pamilya. Gawain ng mga nanay yan. Hindi nyo ba napansin yung mga mothers ngayon? Talagang gumagawa kayo ng paraan para yan. Kaya nga, purihin daw siya sa City Gate. The value of her contribution. It means sa City Gate to recognize in private and in public. Most of all, in public. Kaya meron tayong gawain ganito. Ito po ay biblical. To remember the matter. Pastor, ang ibig sabihin ng adored by history, babaeng may worth. Mother is a verb, not just a noun. Kung kayo, ang ibig sabihin ng verb, action. Her strength is greater than the natural laws. Diba? Parang nanay na naglalagay ng kanyang pakpak sa kanyang mga inakay pag bumabagyo. May nakita ba kayong tandang kahit kailan na naglagay ng pakpak sa kanyang inakay? Sino nakikita nyo? Even sa animal world, nanay ang kasama ng mga may buhay. Gift yun ni God. Instinct na nilagay sa mga mother. Are you listening, people? May tatay ba? Pero tatay naman ngayon talagang nagpo-provide kami para rin kami gano'n. Kaya lang talaga ang lakas ng ng motherhood. She is very intelligent, si Jochebed. As I said, behind all greatest story of a man is always a mother with a story in the beginning. Hindi ako magiging si Pastor Ariel, hindi kayo magiging si kayo without my mother. I remember her. Sa kanyang, kahit wala na siya, ay lagi siyang sumasagi sa akin isip. Sa totoo lang, hindi nawala ang pananaginip ko sa nanay ko. Every month, lagi ko may dalawa, may isa. Kahit na matagal na siyang namatay, siguro 15 years ago, parang 12 years ago. Sapagkat lagi ko siyang naaalala. Basket. Nasa letter na tayo. Yes, submission to divine positioning. Sabihin nyo, submission to divine positioning. Ito po, mga ano ko to, yung ako gumawa nito na ibigay sa inyo. Pinupuri ko lang yung grammar ko. Ibig sabihin ng submission to divine positioning, dahil may dark age at maka-Diyos si Jochebed, hinahanap na ang Diyos una sa lahat sa kanyang buhay, Moses end up in the house of Pharaoh. All things work together for good for those who seek God first in their lives. At may sahod pa ang pamilya ni Jochebed para mag-alaga sa sarili niyang anak. Sa panahon ng Dark Age, napunta pa siya dun sa enemy's line o enemy's house. At yung daughter ni Paraon, at sabi nga sa tradisyon, ay nagmahal ng husto. At inador nila ng husto si Moses. Pag inuna mo ang Diyos, gusto kong sabihin sa inyo mga nanay, ang Diyos ang nag-o-orchestrate, nag-a-arrange ng ikabubuti ng lahat ng bagay sa buhay. Totoo yun. Kaya nga nilagay si Jochebed sa Hebrew chapter 11 verse 23 sapagkat sa kanyang pananampalataya. Sino pa kaya ang may pananampalataya sa panahon natin ngayon? In this materialistic world na kailangan sinisecure ang lahat ng bagay. Alam nyo, unahin nyo lang ang Panginoon, siya ang mag-secure ng lahat ng bagay. Yan ang mensaheng noong pa man ay hindi winasak ng Diyos ng mga prinsipyo sa mga naghahanap sa Kanya. At lagi ko itong sinasabi sa inyo. Minsan kasi sa loob ng bahay, nawala na yung tinatawag na spiritual values. Dito mabigat. Nagsisermon ako sa inyo, discipleship month na yan. Ano ba mga values natin sa bahay? Netflix values,
monetary value, comfort value. Ano values na tinuturo natin sa ating mga anak? Anak, unahin mo to o hindi mo na binanggit ang unahin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Alam nyo, ito yung nakakadurog na ating mga puso sa panahon natin ngayon. That we always securing their future. But we forgot to secure their heart for the Lord. Our children for the Lord. The covenant of the Israelite people is to let them know that they must love God above all. At there is only one God. Yun ang tinuro ni Jochebed sa buhay ni Moses for the rest of his life. Hindi pwedeng iwala yon, yung covenant na dapat mahalin nyo ang Diyos ng buong lakas, ng isip, talino, kaluluwa, at lahat-lahat sa inyo. Yun ang ini-insist sa mga Hudyo, mga minamahal. Medyo rebuking ito sapagkat ang ini-insist lagi natin sa ating mga anak is how to be rich. How to get money. Hindi masama. Pero without God in your life, you will lose everything. Na hindi naunawaan ng maraming tao ngayon. People, nagsesermo na ang Diyos. Hindi naunawaan ng mga tao nito that without God, we are nothing. At yun ang hindi pinuputol ng generation ng Israel or generation ng people. Are you listening? Magpapalaki tayo ng mga anak. Huwag niyong palakihin sa ganun. Kasi temporary yung bagay. Though importante yun, balikan natin yung mensahe na pag inuna mo ang Diyos ang mag-orchestrate ng lahat ng bagay sa iyo. Hindi yun buburahin ng Diyos sa puso niya na pag inuna mo siya, He will turn the world upside down to bless you. Para saan pa ang iyong pananampalataya? Nabubuhay lang tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Without this, we cannot please God. Hebrew chapter 11, without faith, it is impossible to please God. Kaya kung gagalaw ka sa loob ng tahanan mo at pagpapalaki ng iyong pamilya without faith to God, all are nothing. You are not pleasing to the Lord. Kaya iniiwan sa simbahan natin, paano maging pleasing sa Lord? Mabuhay sa Diyos, tumibok ang puso para sa Diyos. Nagsasalita tayo para sa Diyos, gumagawa tayo para sa Diyos, naglilingkod tayo para sa Diyos. Jochebed, living in her name, all for the glory of God. Meron nga akong nilagay na isang quotation, if you submit to God, God will not permit a trouble or hardship unless it is a divine positioning by which great blessing comes out of the difficulty. Kahit mahirap ang nilalakaran na katulad ni Jochebed, darkness, hard time days, Psalm 34 verse 10, those who submit or seek the Lord to this divine positioning shall not lack any good things in their lives. Psalm 34 verse 10. Pastor, what is the lesson of your message? Sa point S, walk away sa buhay na nalalayo ka sa Diyos. Kung ang posisyon mo ngayon ay buhay na nalalayo ka sa Diyos, kung ang buhay mo ngayon ay wala ang Diyos, walk away from that life. All will soon be past, but only what done in Christ will last. Totoo yan. Kaya habang may hininga ka, ibigay mo ang honor para sa Diyos. When you honor God and when you love God, this is a covenant discipleship principle and the core values of the Israelite. And I will end sa point S. Hindi mo nahahanapin ang pagpapala. Mga minamahal, hindi mo nahanapin ang pagpapala pagka meron kang submission sa divine positioning. Bakit, Pastor? Ang pagpapala ang hahanap sa iyo. At yun ay totoo. Kailanman, hindi ko nakitang nasira ang Diyos dyan. Bas, letter anong tayo? K. Keeper of the covenant. Jochebed is a keeper of the covenant. She fulfilled her discipleship making
to her children. May agreement siya sa God. As I said, lumaki si Moses sa kanyang Hebrew roots kahit 40 years siyang nasa palasyo. Imagine mo, 40 years siyang nasa palasyo. Eating the royal food in the royal family, lagi niyang kasama. Pero si Jochebed hindi humihinto na i-disciple niya ang sarili niyang dugo para mahalin ng Diyos ng higit sa lahat at huwag talikuran ng Diyos. Yun. Meron siyang integrity sa kanyang covenant at naipasa niya ito, ang core values na ito, sa kanyang mga anak. People, are you listening? Tinuro niya si Yahweh. Sabihin niyo nga, Yahweh. Yahweh. Alam niyo po ba na ang unang-unang salita na binanggit ng isang bata ay ang salitang Yahweh? Alam niyo ba na bago kayong mamatay, ang huling salitang sasabihin niyo ay Jehovah o Yahweh? Kaso di ka maintindihan. Alam niyo ba sa Hebrew, ang vowels ay walang vowels. Ang itinuturo lang nila rito ay si Yahweh. Kung walang vowel, ano spelling ni Yahweh? Y? H? W? H? Hindi tang ang bumibigkas sa pangalan ng Diyos. People of God, listen. Ang bumibigkas sa pangalan ng Diyos ay hininga. Kaya nung binigyan tayo ng hininga ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. That Spirit, that God is our life. Kaya ang isang bata pag humihinga ay sabi niya, o ano man ang pronunciation nyo, yeah. Pag ilalabas niya, oe. Alam niyo bang kasama niyo ang Diyos sa araw-araw ng buhay pag humihinga kayo? Without that breath, we have no life. That breath ay nauna sa tongue. That is, pag mamamatay ang isang tao at pag nanghihingalo, yan ang sasabihin niya sa huling panahon niya. Tapos ngayon, kakalimutan mo ang Diyos ng buhay. Ito ang itinuturo ng malalim na Hebrew culture na tayong lahat ay nabubuhay sa hiningang ito. Napakaganda ng translation sa Tagalog pag napapagod kayo. Ano sinasabi mo sa iyong kapatid pag napapagod siya? Pahinga ka muna. Ano yung sabihin ng pahinga? Hindi yung may sarili siyang lakas. Humihinga siya dahil ang Diyos. Yun, pahinga ka sa Diyos. Kaya ka kasi nagkaroon ng buhay, hiningahan ka lang ng Diyos. Kaya wala ka sa posisyon sa mundong ito na i-neglect mo ang Diyos, talikuran mo ang Diyos, baliwalain mo ang Diyos, not serious with the matters of God in your life. Kaya tayo naging born again sa buhay na ito is to live for Christ and die for Christ. This is the message of Jochebed, people of God. Kaya ako, pag tumataas yung BP ko, nagaganyan ako. Nawawala, bumababa. Salamat sa pangalan niya. Sana may natututuhan tayo sa Hebreo na mga pangyayari. This is her mutual obligation to be a keeper of the covenant. At gagawin niya ito for the rest of her long life. Alam niyo po, may record si Jochebed sa kasaysayan na binigyan siya ng Diyos na mahabang buhay. Because she loves the Lord so much. She loves the Lord with all her heart, with all her soul, with all her strength, with all her. For her, God is everything. And she lived because of that. Consistently, she fulfills her promise to Yahweh. The loyalty to God above all. At hindi siya tumalikod sa pangako ito. Yun na lang yun eh.
Tingnan niyo yung mga anak natin pag nabarkada ng ilang taon sa mga kasama nilang barkada. Nagiging kamukha sila nun eh. Tingnan niyo si Shadrach, Meshach, Abednego at si Daniel. Kinuha sila ng Nebuchadnezzar ng panahon ni Daniel dito sa pagkahari sa Persia. Pero hindi sila naapektuhan ng kultura ng mundong ito. Natutupad sa kanila yung tinatawag na they are not transformed to the pattern of this world. Kayo mga kabataan, nabarkada lang kayo sa manginginom ka. Nabarkada ka sa nagbe-vape ka rin. Nabarkada ka sa mahilig mag-games na inaabot ng umaga, nag-games ka rin. Nabarkada ka sa mahilig magpuyat, alauna, alas 2, alas 3, ang kwaso, may kausap pa kayo sa cellphone, hindi naman kayo night shifts magtrabaho, pinapakain lang kayo ng magulang. Si pastor nagsisepo, nagagalit yata. May matindi, nabarkada ka kasi. Pastor, paano mawala sa mga anak namin yun? Ikaw na magulang ang mismong mag-disciple ng sarili mong anak. Kahapon, may kausap akong nanay, 40 plus years old, dito sa Names of Robinson. Ang tawag niya, nakaganon, may mga bakal. 5 yung dala niyang anak. 2 years old, 4 years old, 2 years old, 4 years old si Chan. Okay ba, Chan? Umiinit na tayo. Palitan na lang natin. Yun, wala na. Hello, Maite. Yun. Tatapakan ko pala. Kahapon, nasaan ako? Sinundo ko si Candy sa Robinson. May 5 nanay. Ay, may 5 nanay. Totoo. 5 anak yung nanay. Kausap ko. Ako kasi talaga hindi pumapayag na hindi ako dumadaldal eh. Pag may kausap eh. Kaya sa bag ko, pinupuno ko ng kape yung bag ko. Alam, puno ng kape minsan yung bag ko. Binibigay ko sa kausap ko. Tatlo sa'yo. Slimming yan, slimming tea. Kasi gusto ko ng conversation. Nag-conversation kami, taga Bicol sila, nagpunta na rito, taga Pasita na. Sabi ko, bakit niyo po dala yung 5 anak? 2, 4, 6. Pinakilala sa akin isa-isa, nagmano sa akin isa-isa. Sabi niya, pag sa bahay po, walang tigil sa gadget at cellphone. Natitigil ho sila sa gadget at cellphone pag dinadala ko sa playground. Mga minamahal, may matututuhan pa mga nanay dito. Pag hindi na maawat ang mga anak nyo, eto na si Pastor Ariel. Ilublub nyo. Ay, dalhin nyo sa playground. Alam nyo, mas takot pa kayong magulang kesa sa inyong mga anak. Pastor, masakit ka magsalita. Minsan totoo. Pastor, baka ho umiyak eh. Di umiyak. Kesa naman magkaroon sila ng brain rot. Nakatingin sa'yo, tubutulo laway, nakadila dahil nabubulok ang utak. Dahil 5 hours a day more than sa kakahawak ng cellphone. Mabubulok po utak niyan, niliit ang utak niya. Kahit umiyak, kahit dumating sa time na magmamaktol, a disciple maker to your children. Ito, nagsisermo na si Pastor Ariel. Kasi wala kayong matututuhan kung lalabas na kayo, wala kayong gagawin. Talagang dapat, kasi nasa na tayo, digital age. Binibili na ko si Karen ko, luluobin magkaanak ng Diyos. Sabi ko, anak, huwag mong bibigyan ng cellphone hanggang 12 years old ang anak mo. Please lang. Kung meron mang cellphone yan sa eskwelahan, kunin mo, yung panahon lang na nag-eskwelahan, saka mo ilabas. Dahil uso sa eskwelahan, pero sa'yo yung cellphone. Hanggat mahahabol nyo pa, habulin nyo na. So, tatakot po ako sa anak ko, baka layasan ako. Nanay ko nung araw, pamalo lang na manipis at nilabas niyang ganyan niya. Tumatakbo na kami. Pauwi.
Ngayon, pag labasan mo na ng baril ang anak ngayon, natatakot ba kayo sa anak ninyo? Bakit? Che, pinapakain pa kita. Huwag mo akong lalapastanganin. Nasa poder pa kita. Yan ang ibig sabihin. Ang anak ko, napapaiyak ko yan sa tamang pagsasalita. In a nice way, para lang maintindihan nila yan. Gagawa ako ng isang senaryo na hindi nila makakalimutan. Pastor, so much for that. Tinamaan na po kami doon pa lang sa digital na sinasabi ninyo. So, ang plano nyo sa anak ninyo, turuan nyo. Kayo ang mag-disciple. Huwag kayo magtatampo kay pastor kung hindi na babago mga anak nyo. Kay anak nyo yan! Di ba? Kwentuhan nyo sa gabi, mag-Bible reader kayo, lumabas kayo sa ground. Mag-set ka ng example, ikaw mismo hindi makitaan ng panghihina sa pagmamahal sa Diyos. Pag nakita nilang ang magulang nila hindi mahal ang Diyos, hindi nila mamahalin ang Diyos. Kaya ang discipleship making ay hindi lang by words, kundi by example. So keep that covenant with our family. Nasaan ang letter na ako? E. Review muna tayo ng konti. Ano yung letter B? Ano yung letter A? Ano yung letter S? Ano yung letter K? So, nasa letter E na tayo. Exceptional mother. Exceptional. Pag sinabing exceptional, pastor, baka si Joe Cabid lang yan, hindi po ako yan. Eh, nagsiset na siya ng example sa atin. Exceptional sapagkat mas more ang kanyang devotion sa Diyos. Devotion sa Diyos. And this devotion sa Diyos, ang lagi ko sinasabi. Ang work mo, secondary lang. Yung devotion mo sa Diyos, yan ang pangunahin mo para sa iyong mga anak. 3 months, she hid her son. Kaya nagkaroon ng strong foundation si Moses because of this exceptional mother. Effective mother. Gagawin kong practical para maintindihan nyo. Malapit na tayo matapos. Makinig kayo mabuti. Sermon, honor, binibigay na sa ating lahat mga people. Mahal naman tayo ng Panginoon. Nire-research to para sa atin. Kung ikaw ay nanay ngayon, ito, makinig kayo kahit tatay ka. Rather than control, shift to coaching or counseling. Mahilig tayo mag-control ng mga anak. Rather than control, shift to coaching. Counseling. Turuan mo. Isang iyak lang ng anak mo sa'yo kasi tinapangay ka na, binibigay mo na lahat. Ang mga batang spoiled, paglaki niyan, pababayaan nila pamilya nila. Maniwala po kayo, hindi sila magiging matatag sa pagharap sa buhay. Ikaw mismo sisira na kinabukasan nila pag ini-spoil mo bata. Instead of control, coach them in life. Huwag kang magbunganga na, hugasan mo plato. Control yun. Ang gawin mo, tabihan mo. Anak, ganito maghugas ng plato. Bata pala. Anak, ganito magkuskus. Ang lola namin, pagpapaligo lang noong araw, tinuruan pa kami. Ang lola namin. Ang hiling pagpaligo ng lola namin ng mga apo. Yun ang mahal na mahal ko lola namin eh. Umuya siya nung alam mo yung gata. Hindi, yung gata ng nyog. Pag muya niya ng gata ng nyog, kukunin niya sa bibig niya, sa mga apo. Tapos ilalagay niya sa bibig. Walang mga apo niya sa panon namin ngayon na white hair. Yung lolo naman, tinuruan kami, yung sako, lalagyan ng sabon, gano'n. Puro bihis eh, nasa puso. Sabi ko, ba't ako ganun maligo lahat ng chewing ko? Yung sako, ginagano sa likod. Kala yung naglola, tinuruan. Alisin nyo na yung control. Ang control kasi, mangyayari sa inyo, magbubunga nga ka, hindi ka mag-coach. Wala na tayo sa ganong panahon na Espanyol. Na pinatatayo natin. Sa Amerika nga, bawal paluin ng bata. Magdidemanda, katatawag sila sa 9. Magulang na tatakot dun.
Eh, dito sa Pilipinas, di pwede. Di ba? Stop being selfish as a mother and shift to sacrifice. Maraming nanay ngayon, iniisip ng sarili nila kaysa kanilang mga anak. This modern world. Malungkot po yun. Shift to sacrifice rather than puro ako muna. Put her needs before their children. People listen, importante ito. Stop criticizing negatively, shift to confidence making. Huwag ka criticize sa anak mo. Bakit naman ang ginagawa mo? Bakit nasuot mo? Yung desisyon niya, bakit naman ang desisyon mo? Criticize ka ng criticize. Mag-confidence making ka sa kanya. Para hindi siya mahiya sa pagharap kahit kanino mang tao. Stop bad-mouthing, shift to building up. Bad-mouthing sa mga anak, baka meron pang mga magulang na ganito dito, ha? Tigilan nyo na yan, mag-build ka na ng anak. Bobo ka, gago ka. Diba? Tarantado ka. Gamitin ko yung mga salitang yan. Nangyayari sa loob ng bahay yan. Tarantado ka. Castigating statement, degrading statement, cursing, insulting statement, verbal abuse, it happens inside the house. Discounting, talking down, disgracing your children. Sabi nga sa Ephesians, huwag ninyong ibulit sa galit ang mga bata. Rather than bad-mouthing, building up. Praise them. Commend them, approve them, teach them, disciple them. Hindi na uso ngayon yung nagwawala ka nagagalit sa bata. Pakita mo ba example kung paano ito? Amen po ba? Marunong magluto lola ko. Binuhay kami ng nanay ko. Illustration ko. Pagluluto. 30 years nagluluto ako para sa asawa. Naman ako yun. At tatawag pa si Chay. Chay, sabi niya, tatawag Papa, yung order ko sa'yo, akin yan, hati kami ni ate dyan. Kasi pag ako nagluto ng ganun, pinag-reserve na yun. Naman ako yun, I am happy to do that. May ibang strength din naman si Candice doon, sa ibang paraan. Siya yung bumibili ng pambili ko ng ulam. Nasaan na tayo? Lastly. Makinig kayo mabuti. Natututo ba kayo dito sa sermon ng Diyos? Kailangan medyo habaan natin kasi may lunch time darating. May palitsyon dito. Let us the triumph of Jochebed. Dito tayo. God preserved the lineage and the nation of Israel because of her. By loving Moses. By saving Moses' life, God saved the nation. By entrusting to Pharaoh's daughter, ingeniously, meron siyang strategy in the midst of suffering. Ito na naman si Pastor, strategy in the midst of suffering. Hindi magugutom ang pamilya niyo pag ang isang nanay ay strategist. Kaya niyang gawin ng isang sardinas sa pang-15 tao na ulam. Kung strategist yan. Ano yan ang lasa nun? Tama? Strategist rather than sufferer. May mga ganon. The birth of a leader happens during the time of Jochebed. At dumating na nga, ang buong history ng Israel ay nabuo na. A nation that going to Canaan, the land fruit with milk and honey and a blessed life. Secret of a great man, mother is beside with that great man. Sino ba nagsabi nun? Winston Churchill. Sino ba mga nagsabi nun? Roosevelt. Na hindi sila magiging ganun kung hindi sa nanay nila. Almost all of the president na nagsabi, thanks to my mother. That's it. Amen, mga minamahal. Amen. Kung buhay pa nanay nyo ngayon, ito lagi ko siya, ang pag-honor sa kanila, hindi lamang sa regalo, kahit bigyan nyo sila ng bahay, lupa, hindi lamang doon.
Gusto ko lang sabihin sa inyo, kulang pa mga bata ang inyong buhay para bayaran nyo ang lahat ng sakripisyo ng inyong mga nanay. Nanay, salamat sa inyo. Mama, salamat sa inyo. Do you remember your mother? Yung lalaki kasi in-interview with bata eh. Do you miss your mama? No. Pero bigla siyang umiyak. Kasi deep inside, he really miss yung kanyang nanay. Do you miss your mother? Saan ba si Richard dito? Dito si Richard. Do you miss your mother? Wala na yung mother. Saan ba yung mga wala na nanay dito? Do you miss your mother? Wait, do you miss your mother? Patagal na. Alala ko, napunta tayo sa sementeryo, napunta tayo sa ano tawag dito, sa Quezon. Pinuntahan niya nga ngayon. Do you miss your mother? Talaga? Eh sino may mother ito na buhay pa? Taas ang kamay. Okay, bigyan niyo lahat ng gusto niya. Pag humingi yan ng Hermes, bigyan niyo. Kaya lang, made in China Hermes na. I remember my mother. I honor her. Praise God forever. Let's pray, people of God. Inaalala namin, Panginoon, ang aming mga dakilang ina na wala na. Amat sa kanilang buhay, sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang walang sawang pagpapaalala sa amin. We are here today because also God uses them mightily in our lives. Panginoon, sa mga magiging ina na naririto, mga nanay na naririto, help them to pass the torch to their children habang nabubuhay pa sila. That their children will see how they love you, how they adore you, and how they are living a life for the glory of God. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga buhay na nanay na naririto ngayon. Talagang ang puso ko silang pinapanalangin. Mahirap maging isang ina, hindi lamang sa 9 na taong, 9 na buwang panganganak sa bawat isang bata, kundi sa pag-iintindi ng kanilang spiritual na kalagayan ng aming mga anak. Strengthen all the mothers here. Talagang this is our soft heart. It belongs to our mother. Ang punong-puno ng pag-ibig at makulay na buhay sa aming puso ay galing sa aming mga magulang, galing sa aming ina. Kaya tulungan niyo ang lahat ng batang naririto na huwag sisinghal-singhalan ang kanilang magulang.
Huwag dadabog-dabugan ang kanilang buhay pang mga magulang. Huwag nilang lapastanganin o bastusin ang kanilang buhay pang mga magulang. Tulungan niyo mga bata sa aming iglesia that indeed they will value, honor, and praise their mother. Salamat po ng marami. At ito po ang mga mensaheng aming narinig na baon-baon namin sa mahabang pagsasama namin sa mga oras na ito. Marami pong salamat. In the mighty name of Jesus we pray. Ang ating magsabi na. Dako po tayo